Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayo dito ang isang helmet na re-review. Siyempre para sa I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone. isa tong Evo. Bagong release po ito. According sa kanila, ito yung pinaka-latest ngayon na magandang klase ng helmet ng Evo. So ang pangalan nito ay Evo SR-X. Tapos may ngalan po siya na Frontier. Ayan, tingnan nyo muna. So napakaganda naman siya sa outlook. So syempre, kahit maganda sa tingin or outlook, meron pa rin tayong makikita dito na ganda na sana, pero may ganto, may ganyan. So mamaya malalaman nyo kung what I mean sa kahit anong ganda ng helmet na to. Syempre meron siyang may magandang features, meron ding kumbaga meron pros and cons kumbaga. So yan yung outlook niya. So tignan nyo muna. Syempre ayan, ito yung latest. So ito yung kinuha ko. I think ito yung version 2 kasi alam naman natin yung mga version 1 ay mga plain na kulay. So I think yung available nito kasi yung pinag-orderan natin, ito lang yung available sa kanila, which is itong pink na may white na combination, may dark na pink, and syempre may light. Tapos may white, hindi po siya per white yung white nito, parang plain lang po siya na white, and then may black, tapos may mga cross. So Frontier po yung kanyang pangalan, yung kanyang shell dito ay SR-X yung pangalan. So yan yung outlook niya. Meron po siya ditong I think mga 3 inches yung kanyang spoiler. Syempre maganda talaga ang helmet kapag merong spoiler. So medyo taas natin. So ayan, tignan nyo muna, ikutin natin. Ayan, ayan, yan yung pangalan, Frontier, tapos Evo. So ayan. So yung nakasulat dito sa kanyang likod ay yung certification ay ICC 22R22.06 or ECER 22.06 na din siya. Gandang features yon kasi mostly na mga release ngayon na helmet, kung hindi ECE tested ay ICC and DOT. So yung sa pagkaalam ko, yung ECER na testing facility ay yun po yung pang international na certification sa mga helmet. So kung merong tatak na ganito, syempre napakatibay na nun kasi nga na-test po siya sa ECR 22.06. And may nakalagay dito, itong large na to, yung weight niya ay nasa 1,600, tapos may plus 50 grams. Ito lang po yung size niya, hindi masyadong magaan, hindi din masyadong mabigat, no? So sakto lang. Tapos meron po siyang exhaust dito, ewan ko lang kung functioning kasi mayroon parang grills dito, tapos may mga butas-butas, kita nyo ba? Tapos dito meron din. So dito sa harap, tingnan. And nga pala, yung na-notice ko, yung napakagandang features din dito, kapag nilapag natin siya sa flat na surface, meron po siyang parang stand. Ito po yung tumutukod para hindi lumapat yung kanyang paddings. Kunwari na umuulan, tapos nilagay nyo po siya sa lamesa o sa table, hindi po dito or hindi po siya mababasa kasi nga meron po siyang parang distance dito sa bandang paddings kasi nga tumutukod yung gantong. Parang matigas na hard plastic something, hindi naman siya goma, hard plastic po siya. Tapos may mga design na din para magandang tignan. So napaka-unique din ng kanyang design, no? Meron po siyang exhaust dito. So first time ko nakakita ng helmet merong exhaust or labasan ng hangin dito bandang ilalim sa may leeg natin, no? Oh, napakaganda, 'di ba? Tapos may parang design pa na ganito, parang aero talaga siya. Parang naka-aerodynamic yung kanyang design. So sa aerodynamic cuts naman, walang masyado, medyo flat lang, mayroong curve lang dito na konti. Ayan, merong dynamic or aerodynamic cuts lang na konti. Tapos yung kanyang harap, ito naman, ayan, meron po siyang parang ganito. Napakaganda kasing design, no? Parang emo, no? Yun, pa siguro yung correct word. Parang emo yung design niya dito kasi parang ano dito, parang baba or parang ngipin, tapos merong tahi, parang ganon yung kanyang design. Napakaganda. And syempre may vents dito. And yung features dito, minimal lock, ay may ano po siya, may push button. Ayan, kung gusto nyo open yung kanyang visor. Ayan,
Yan yung sa front view niya. So ewan ko lang kung eyeglass ready po ito kasi hindi po nakalagay dito kung eyeglass ready. Pero dual visor na din siya. Yan yung space dito. Sakto lang, hindi masyado napakababa o something. Resistant daw itong inner visor sa loob. Ayan, safety, visibility, comfort, ventilation, aerodynamic, and compact design. Yung kanya namang sumasalo ng tubig dito kapag umuulan ay single lang po siya. Single lang po yung goma dito na yung iba kasi sa SEC meron ako nakita at sa Spider medyo mayroong dual po siya na goma o dual sealed na para hindi madaling mapasukan ng tubig kung naka fully close yung helmet na to. And then dito naman single naman po siya pero napakaganda din kasi mas malapad yung goma na nilagay nila dito na sumasalo ng tubig sa labas, no, para hindi pumasok sa loob. Yun, meron po siyang minimal lock dito. Ayan. So yung switch na minimal lock na to, matagal na to, nakita ko to sa MT, yung MT ko na Revenge 2, I think 5 years ago meron ng ganito na push button. So sa Evo ngayon pa lang lumabas yung ganito kasi safety features din yun kapag nag high speed, no. So dual visor and syempre pin lock ready, anti-fog, pwede nyo lagyan sa loob. And may pangalan dito. Yung kanyang visor kasi akala ko Revo lens. Pero I think hindi po siya. Kasi kung Revo lens, pwede mo siyang gamitin. Or maganda din siyang gamitin kapag gabi, no? So, ito yung may nakalasulat dito na daytime use only. Ewan ko lang kung, I think pwede naman siya sa gabi. Kung wala namang diferensya yung mata ng gagamit nito. I think okay din naman to. Yan yung switch. Sa kanyang visor naman, sakto lang din, hindi malapad, hindi din maliit. Sakto lang po siya. Pero sa i-compare natin to sa mga KYT, syempre mas malapad yung mga KYT na visor, no. So sa kanya sakto lang, hindi masyadong malapad, hindi din masyadong maliit. So may pangalan dito na Evo and then may vents po siya. Napakaganda din ng design ng kanyang vents. Ayan, nakita nyo ba sa itaas? Napakaganda din kasi ng kanyang graphics. No, pwede po siya pang lalaki, pang babae kasi may bumili na din sa atin ito, ang partner. Shoutout po sa kanila. Ayan, yung looks niya. Makita nyo naman sa harap yung vents dito at saka vents sa itaas. Dito naman sa may pinakailalim, meron din siyang tumutukod na parang hard plastic na kung ibabanga natin, hindi maglalapat yung kanyang mga paddings dito. So tignan natin kung anong nasa loob nito para makita, para magka-idea ko. Syempre, yun naman talaga yung target natin dito para ma-introduce sa inyo kung ano meron sa isang helmet na nire-review natin. Syempre mamaya kikiluin natin to kung ano yung bigat kasi yung nakalagay doon sa likod ay 1,650 grams. So tignan natin kung exactly nga na 1,650 grams sa ating weighing scale mamaya. So ayan yung kanyang paddings, medyo usog natin para makita nyo lahat. Maya syempre common naman to, ang sticker ng Evo, tapos may ganyan nakasulat. And syempre yung lock niya ay quick release. Doon naman sa kanyang paddings dito muna tayo, merong reflectorized, napakagandang features po yan para sa mga gumagamit ng helmet, no, para at least malayo pala makita na tayo. And yung wala lang dito, yung emergency pull, sana nilagyan na lang, no, kasi ito yung pinaka latest na full face ng Evo. Yun yung lang kulang dito, yung emergency pull, pero okay lang din. Hindi naman tayo nagre-race track or siguro hindi naman tayo madidiscuss siya. So okay sana din kung may features na ganun kasi yun yung mga record na ngayon sa mga helmet. Syempre yung kanyang napakasulit naman ng kanyang mga materials na ginamit dito. Hindi po siya mumurahin at saka hindi naman talaga mura ang helmet na to. Nagre-range po siya 3.9 to 4 plus depende kung saang shop. So meron siyang mga singawan yung kanyang paddings dito and napakaganda ng stitching, napaka-solid ng kanyang stitching, walang kung ano, napakaganda ng stitching. Yun yung nagandahan ko dito. Yung kung gaano naman siya katigas, sakto lang din siya, malaman na hanggang sa pinakaloob ng kanyang paddings, no. Meron kasing akong na-review at ang Evo na hindi masyadong malaman, yung parang tignan kung outlook lang titignan mo, napakamalaman siya, pero kapag pinisil natin hindi masyado. Pero ito ngayon yung bagong Evo na itong helmet na to, yung SRX na Frontier, napakaganda ng kanyang paddings, hindi matigas, hindi din masyadong matigas. Ayan, parang sakto lang din siya. Pero kung isa kang I think pa yung kasing yung sizing nito or yung fitting nito, kung mostly dito hinahanap sa lalaki, large to XL and medium to large naman sa babae. Pero bumili sa atin dito large silang dalawa, babae at saka lalaki.
Pero parang snug fit type po siya. Pero ako, XL ako sa Revenge to. Dito large ako. Sakto sa akin yung large. Kasi yun yung pinaka the best fitting. Gusto ko kasi para naka-compress talaga yung mukha ko dito kapag sinuot. So, depende kasi sa gagamit, no? Meron kasing tao na hindi nila gusto yung parang kino-compress sila. Yung sakto lang pagkasuot, yung hindi na masyadong, medyo may gumagalaw. Merong taong ganun, naghahanap dito. Mostly sa mga hindi naman nagpa high speed, yung pang daily lang talaga. Pero kami na mga, or kayo, na mahiling mag high speed, syempre mas maganda yung parang pinipisil talaga yung mukha natin, yung parang nakalock talaga yung helmet na to, para at least less yung vibration, less yung paggalaw ng helmet. Kumbaga mas safety po kasi kung fit talaga sa inyo yung ulo, yung helmet na to sa ulo natin. So doon naman sa loob, maganda din yung kanyang paddings dito, medyo malaman naman. So may parang screen cover na kulay red, tapos may pangalan dito naman, sakto lang din, hindi din masyadong makapal, pero okay na din. Syempre intercom ready po to, kahit anong intercom ilagay nyo dito ay po pwede po siya. So yun lang siguro, I think sabi ko naman kung anong mga features, kung ano naramdaman natin dito, kung anong feeling. Syempre may parang octagon na design or hexagon something dito na drawing sa kanyang paddings. No, tingnan natin kung anong weight ng isang helmet na to para malaman natin kung sakto nga pala, kung sakto yung kanyang weight. So ayan yung weighing scale natin, on natin. So ito na, tingnan natin. So grams po yung naka-set dito, ayan, para makita nyo. So ayan, kasama lahat, pati yung papel, yung sticker. Ayan, ano na natin, i-balance na natin para hindi. So yung nakalagay doon sa kanyang likuran ay 1,600 plus 50 grams. Pero nung kinilo natin dito, umabot po siya ng 1,717 grams. So ewan ko lang kung sakto nga ba, kasi dito sa ating weighing scale nasa 1,716, minsan 1,717 kasi gumagalaw. O yan, steady 17 talaga, or 1,717 grams po yung helmet na to. So ayan, nalaman nyo na kung bakit, kung ano yung wala dito, na okay na sana, maganda na sana, pero may kulang pa rin po. Yung weight, yun yung sana naging 1.5 na lang siya, or 1.550 yung bigat, kasi ano yun, points yun, or napakagandang features yun kasi magaan, dahil full face po to. Kumbaga mas siguro i-compare ko na lang to sa isang modular ng SEC para malaman nyo, kasi dapat yung mga full face ay nasa 1.550, mga ganun yung bigat. Pero okay din naman kung hindi ka naman mapili sa isang helmet, no, kasi maganda naman yung talaga yung itsura, yun naman yung mostly na hinahanap, magandang itsura, sikat na brand, parang ganun, and syempre original. So yun lang sa video na to, nasabi ko naman siguro lahat, so alam nyo na kung bakit. Peace.